Besang Pass ay matatagpuan sa Municipality of Cervantes, Province of Ilocos Sur. Ito ay may estimated terrain elevation na 1,300 meters above sea level. Ganda mga kabaks, oh. Partida yan, sa baba pa lang tayo, ah. Wala pa sa bundok. Alright, later. Dito ang daan sa Tagutin Cervantes Sabangan Road papuntang Besang Pass. Mula sa kanto ng National Highway at Pitalag, ang Besang Pass ay may layong humigit kumulang 43 kilometers. Sa umpisa lang ang patag nito. Recovery. Habang tinatahak ang kahabaan ng Tagutin Cervantes Sabangan Road, napansin ko ang mahabang ilog sa kanan. Ito pala ang Chico River. Malapad ang ilog nito at mapapansin mo ang mga higanteng bato na nakalatag sa riverbed nito. Wala akong masabi kung hindi. Napakaganda. Hindi gagalaw. Tama ko ba? Kunyari artista lang. Chico River, wala kang ibang maririnig na ingay kundi ang daloy ng tubig at makikitang naglalaki ang bato na malaking pa sa sasakyan. Maayos ang daanan dito, marami kang madadaan ng bukirin, mga barangay at syempre ang bundok na ating aahunin. May mga tindahan na rin sa ibaba na pwede mong bilihan ng pagkain at inumin. Napakasarap magbike dito mga kabaks. Tunaw ang pagod mo sa ganda ng iyong makikita. Sige, sige. Pero worth it naman. Pero kung ayaw mo naman sa Tagutin magkuhan, Nasa Mexico dito. Ito yung church. Ito yung matinding. Bako-bako. Ay, putik. Grabe ahon dito. Patarik ng patarik. Pero nakakawala ng pagod, makikita nyo. Diba? Solid. Sa pag-ahon sa Besang Pass, hindi ko may kumpara ang haba ng ahon nito dahil first time kong makaahon ng ganito kahabang ruta na walang halos recovery dahil puro ahon nga. Sa tingin ko nasa halos 70% ng course ay ahon at ang natitirang 30% ay yung patag sa umpisa at mangilan-ngilan na lusong na kabuuan ng ruta. Pagkakalahati pa lang tayo na nakakatawa kasi ang marker nila rito, paa, tuhod, tsaka pagdating sa tuktok ano tawag, di ba? Paa, tas sa tuhod, o pagdating sa taas ulo na. yun ang marker nila. Sa baba paa pa lang. Ngayon eto, kalang malapit na kami, wala pa pakala kami sa tuktok, nasa tuhod pa lang kami ng ahon. Eto, pwede dito. Sa mga magbabike dito, i-consider din natin ang ating safety dahil sa mga nadaanan ko, may mga soil erosion na nangyari at mga naglaglagang malalaking bato. So
So ingat lang. Tingnan nyo naman yung view na yan. Kahit pagod talagang mawawala yung pagod mo. Based on experience ko, Ha? sa tingin ko pang intermediate / expert ang ruta na ito. Matinding ensayo ang kailangan. Sa level ng ahon, opinion ko may kukumpara ko siya sa pag-ahon sa Marilaki Highway sa Sierra Madre. Lagyan lang ng maraming matinding siko sa paahon. Kasi ano, I am speechless mga kabaks. Wala akong masabi sa ganda ng lugar na ito. Nawawala ang pagod ko sa pagbabike. Definitely babalik ako dito. welcome to New Zealand. Talakas ang dalawang kasama. Pagod na lolo nyo. Laki oh. Ang Besang Pass ay nasa southeast side ng Langyatan Hill, south pass ng Mount Namogoyan. Ito ang gateway sa Cordillera Mountains, Baguio, Sagada. Ganda no? Ay ganun. Oo. Galing kami Cervantes eh. Tingnan ko ba't nagmamanhid yung kamay ko. Yung pala malamig na. Malamig. Nakagloves na ako doon kuya. Grabe mga kabaks. 12:30 ng tanghali pero ang lamig. Factor din siya makapag-ibsa ng laspag. Kasi di mainit eh. Pero napakaganda ng view. Tingnan nyo. Oh. Ha? Very nice. That's God's amazing work. And I say amen to that. Yun. Woo! I love Suyo. Lapit na kami. Ayun na. Suyo. Dito na sa proper ng Suyo. Lapit na kami sa Besang Ayo Pass. mana pimiu may kihokatan ayo. Let's go.
Kaunti na lamang na-shoot kong video sa pagkakataon ito sa lugar ng Besang Pascual dahil umulan na ng malakas. Dali-dali na ako pumadyak pababa dahil sobrang lakas ng ulan at halos zero visibility na. Kaya sa mga akin dito, magbaon tayo ng bike jacket.